Matapos gulatin ng tinaguriang blockbuster trade sa NBA ang lahat ng mga sports fans sa buong mundo, binalot naman ito ng komento at diskusyon sa kung ano nga ba ang kakahinatnan ng mga kupunang involved dito. Para sa detalye, narito ang report ni teammate Paulo Salamati. Luka! 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 Sino trinid? Sino trinid? Si AD? Kanya-kanyang pakulo at memes ang nagsisilabasan ngayon sa social media patungkol sa pinaka-nakakagulat na trade sa recent NBA history. Ang pagkakatrade ng dalawang All-NBA players na sina Luka Doncic ng Dallas Mavericks at Anthony Davis ng Los Angeles Lakers sa kalagitnaan ng season. Sa sobrang shocking, walang alam si LeBron James, walang alam si Davis, hindi alam ni Luka, maski ang Dallas head coach na si Jason Kidd ay wala ring alam at ang tanging involved lamang sa usapang ito ay ang mga general managers ng trading teams. I can assuredly tell you it's a fact. LeBron James had no idea this was coming. Anthony Davis had no idea this was coming. I'm told Luka Doncic is still stunned about this trade. Sa naganap na 3-team trade including Utah Jazz, nakuha ng Lakers si Luka, Maxi Kleber at Markieff Morris, habang nakuha naman ng Dallas Mavericks sina Davis, Max Christie at isang 2029 first round pick ng LA Lakers. Napunta naman si Jalen Hood-Schifino sa Utah Jazz kasama ang dalawang 2025 second round pick sa paparating na rookie draft ngayong taon. Sinong mag-aakala na ang perennial superstar na si Doncic ay matitrade kapalit ng 31 years old na si Davis na prone sa injury? Sa edad ni Luka na 25 years old, may tuturing na para mo na ring trinade ang peak na LeBron James sa ibang team matapos itong madraft sa Cleveland Cavaliers noong 2003. Pero ayon sa batikang NBA insider at sports journalist na si Shams Charania, Dallas Mavericks ang unang lumapit sa Lakers upang i-trade na si Luka Doncic. Ayon naman sa Lakers, kaya rin pumayag ang kanilang team dahil few seasons away na lang ang natitira bago tuluyang magretiro si LeBron at ang bagong pamalit na magiging mukha ng kanilang franchise ngayon ay si Luka Doncic na. Ang naganap na trade ay nagdulot ng malaking pagbabago sa NBA landscape na naglalayong palakasin ng bawat kupunan ang kanilang tsansa na makuha ang championship title ngayong season. Hati naman ang komento ng mga Filipino NBA fans patungkol dito. Ang iba naman ay sabik ng makita kung papaano mag-a-adjust ang mga manlalarong kabilang sa blockbuster trade sa kanilang mga bagong kupunan at kung ano ang magiging epekto nito sa nalalapit na playoffs. Ako is, lugi po yung Dallas kasi masyado pa kumbato si Luka sa NBA po. Sabi ko din kasi tawag dito, unfair yan kasi di ba franchise player na si Luka ng Mavericks tapos ipapalit lang kay Anthony Davis na alam natin na prone sa injury si Anthony Davis tapos iti-trade lang doon. So, Medyo, lugi sila sa Dallas dahil mas bata si Luka. Pero mas experience naman kasi si Davis. Ibinahagi naman ng sports analyst at vlogger ng Palcast Sports na si Pau Salud ang mga ikinukonsidera nitong dahilan kung nababagay nga ba sa Lakers si Luka, pati na rin si Davis sa kupunan ng Mavericks. Masasabi ko lang instant offense talaga ito si Luka pagdating dyan sa Lakers. He's an offensive threat and a playmaker para sila ni LeBron James. So it's gonna be a big help sa offense. However, in defense, ang magsasuffer sa tingin ko sa Los Angeles Lakers. Actually, mawawalan sila ng big man talaga na maaasahan eh. Pero duda rin si Salud sa biglaang pagkakatrade ng isa sa mga young and biggest stars sa NBA ay ganon na lamang kadali i-trade ng Dallas Mavericks. Sa tingin ko, ang Dallas ay may hindi sinasabi para sukuan nila yung kanilang young star. It's a very risky move at yung Dallas Mavericks may have saved some money and potential headache in the future pero they become really old. You know, Irving, Klay Thompson, Anthony Davis magkakasama. Baka rebuilding na ulit ang Dallas Mavericks. Isa si Luka sa mga may tuturing na best young NBA players simula pa ng kanyang rookie season noong 2018 at simula noon, nakatatak na sa kanyang pangalan ang 5-time NBA All-Star player, 5-time All-NBA at Rookie of the Year na siyang nagbuhat pakyat sa finals appearance ng Mavericks noong 2023 to 2024 season ng NBA. Pero ano nga bang totoong dahilan ng pagkakabitiw sa kanya? Balak nga lang ba ng Lakers fans na gawing bagong muka ng kanilang franchise? O may alam ang Mavericks na hindi alam ng NBA fans?
Paulo Salamatina para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.